Isa raw sa yaman na hindi mananakaw sa atin ang edukasyon. Ngunit paano kung habang sinusubukan mong mag-aral at mangarap ay may mga tao na patuloy kang minamaliit, pinagtatawanan at pinaparamdam na wala kang mararating sa buhay? Ganun po kasi ang naging karanasan ko noon, Sir Blair. Dahil sa kahirapan ay hindi agad ako nakapagtapos ng pag-aaral. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig at mga subscriber. Ako po ay lumaki na tanging ang lola ko lamang ang kasama ko sa buhay. Noon ay isa siyang albularya, pero inihinto niya na yon dahil sa kanyang edad. Hindi ko akalain na dahil sa pagtulong ko sa isang matandang lalaki ay magiging isa kong manunugis at magbubukas sa akin ang madilim at nakakatakot na mundo ng mga aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erickson. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Aling Clara! Lumabas po kayo sa bahay niyo! Aling Clara! Apo, tama na. Umuwi na tayo. Gabing-gabi na at baka natutulog na si Clara. Nakakahiya naman sa kanya. Hindi tayo ang dapat na mahiya sa kanya, Lola. Siya ang dapat na mahiya. Dahil malaki ang kasalanan niya sa atin. Aling Clara! Lumabas ka dyan! Harapin mo kami! Aling Clara! Ano ba yan? At ang ingay-ingay mo, Erickson. Para kang nasa palengke, ha? Kalalaki mong tao eh. Napakalakas ng bunganga mo. Mabutit lumabas na po kayo. Kailangan nating mag-usap. Kung tungkol ito sa pagsangla ng lola mo sa lupa nyo, ay wala tayong dapat na pag-usapan. Pumirma na ang lola mo sa kasunduan namin. Naibigay ko na rin sa lola mo ang pera at nasa akin na ang titulo. Kaya ano pa bang kailangan nyo sa akin? Ibabalik na namin ang pera mo nang walang bawas. At ibalik mo na rin sa amin ang titulo namin. Eto, nandito sa sobrang to ang pera mo. Ano ka mo? Nababaliw ka na ba? Hindi pwede ang gusto mo. Pumirma na ang lola mo sa kasunduan at hindi na yung pwedeng bawiin pa. Saka hindi ba? Nagkausap na tayong tatlo at kahit ikaw mismo ay payag na isang lasakin ng lupa nyo. Oo nga, pero ibang nakalagay sa kasunduang to na pinirmahan ni Lola. Ang usapan natin, yung lupa lang sa likod ng bahay namin ang isasangla namin. Pero ang nakalagay dito sa kasunduan ay kasama yung lupang kinatatayuan mismo ng aming bahay. Tapos, hindi ka rin sunod sa presyo na pinag-usapan natin. Aanhin namin ng 10,000 piso na to, ha? Alam kong sinakto mo na nasa school ako nang papirmahin mo lola ko kasi hindi siya marunong magbasa. Nilinlang mo siya, Aling Clara. Manloloko ka! Hoy, Erickson. Hindi ko nakasalanan kung hindi marunong magbasa ang lola mo. Saka wag mo akong tinatawag na manloloko dahil hindi ako manloloko. Baka gusto mong inibanda kita ng paninirang pure. Erickson, apo, tama na. Umuwi na tayo. Huwag ka nang makipag-away. Ako ang may kasalanan kaya huwag ka nang magalit kay Clara. Ano sinabi mo? Ha, Clara? Ididimanda mo ako? Ikaw ang ididimanda ko, Aling Clara. Dahil niloko mo ang lola ko. Hindi siya pwedeng pumirma ng kahit na anong dokumento nang wala ako dahil hindi siya marunong magbasa. Naiintindihan mo ba yun? O sige, didimanda mo ako kung ididimanda mo ako. Pero ang tanong, may pambayad ka ba ng abogado? Baka nga kulang pa yung 10,000 na binayad ko sa inyo para makakuha ka ng magaling na abogado. Eh ako, kahit abogado na graduate sa Harvard ay kaya kong kunin. Huwag niyo akong sinusubukan. Sa katamang sinabi ng lola mo, kasalanan niya ito kasi hindi siya marunong magbasa. Basta na lang siyang pumirme. At ako, hindi ko kasalanan
kung pagpirma lang ang kaya niyang gawin. Willing naman akong basahin sa kanya ang nakasulat sa kasunduan, pero kating-kati siya na magkapera, kaya diretso pirma na siya agad. Palibasa, mga uhaw kayo sa salapi. Lalong-lalo na yan lola mo. Hayop ka. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo yan! Hindi kami uhaw sa pera. Ikaw nga tong uhaw sa lupa eh. Akala mo ba? Hindi ko alam na gustong-gusto mo lupa namin dahil malapit yun sa ilog. Alam ko na balak mong pagtayuan ng pigiri ang lupa namin. Tapos, sa ilog mo ididiretso ang mga dumi ng mga baboy na aalagaan mo. Wala ka nang pakialam sa kung anong gusto kong gawin. Magpasalamat ka na lang dahil may pera kayo ngayon dahil sa akin. Mga walang utang na loob. Hay nako, nasasayang lang ang oras ko sa inyong dalawa. Umalis na nga kayo dito. Dahil kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapadampot ko kayo. Mataray kaming inirapan ni Aling Clara bago siya pumasok sa kanyang bahay. Magsasalita pa sana ako, pero naramdaman ko ang paghawak ni Lola Auring sa braso ko. Napatingin ako sa kanya at sinalubong niya ako ng nagmamakaawa niyang tingin. Apo, tama na. Nangyari na ang nangyari. At wala na tayong magagawa pa para baguhin pa yon. Tara na, umuwi na tayo at gabi na. Pero hindi po natin dapat tayaan lang si Aling Clara, Lola. Sa panlulokong ginawa niya sa atin, lalong-lalo na po sa inyo. Tama na, umuwi na tayo. Tara na, Apo. Nakakahiya na rin sa mga tao. Tingnan mo at may mga nakasilip na sa mga bintana ng bahay nila. Paniguradong bukas ay pag-uusapan na naman nila tayo. Wala na akong nagawa pa kundi ang sundin ang gusto ni Lola Auring. Hanggang sa pagdating namin sa bahay, ay nagngingit-ngit ako sa sobrang galit kay Aling Clara. Dumiretso ako sa kusina at uminom ako ng tubig para kahit papano ay pakalmahin ang aking emosyon. Ay nako! Busy talagang Aling Clara na yun. Sobrang sama ng ugali. Patawarin mo ko, Apo, kung pinirmahan ko kagad yung kasunduan na binigay sa akin kanina ni Clara. Abay, ang akala ko kasing nakalagay doon ay yung mga napag-usapan natin nung nagharap tayong tatlo. Abay, wala akong kaalam-alam na meron pala siyang binago roon. Eh kung marunong lang sana kung magbasa ay hindi yun mangyayari. Wala kang kasalanan, Lola. Kaya hindi niyo po dapat sinisisi ang sarili niyo. Kung meron bang dapat sisihin dito ay si Aling Clara lang. Malinaw na sinamantala niya na hindi ka marunong magbasa at sinakto niyang wala ko rito sa bahay para mangyari ang gusto niya. Hayop talaga. Pero wag po kayo mag-alala. Maghahanap po ako ng tutulong sa atin para mabawi natin ang titulo ng lupa niyo. Huwag mo na gawin yan dahil malaking abala at gastos pa yan, iho. Wala tayong pera. Wala tayong laban kay Clara. Baka sa huli ay tayo pa ang magbayad sa kanya. Lalo na meron siyang pera kesa sa atin na walang-wala. Kaya niyang bilhin ang batas. Pero Lola, paano po natin mababawi ang lupa natin sa kanya? Sa sobrang lugi po tayo sa 10,000. Hindi to ang halaga ng kabuuan ng lupa natin. Mas mabuti na rin siguro na mas maliit ang binayad niya sa atin para mas madali nating maibabalik yan sa kanya. Hindi ba? Kailangan din natin ng pera para sa gamot ko. Ay nako, kung wala lang sana akong maintenance, hindi natin kailangang isanla kay Clara ang lupa natin. At kung marunong lang sana akong magbasa, ay hindi na ako magagawang lokohin. Kaya ikaw, Apo Erickson, abay ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Kahit high school ay magtapos ka, para hindi ka matulad sa akin na mangmang. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi ko po sasayangin ang hirap nyo sa pagtatanim at pagtitinda ng mga gulay. Gagawin ko po ang lahat, Lola, para makatapos po ako ng pag-aaral.
Kahit madalas po pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko kasi matanda na raw ako para mag-aral. Ay nako, huwag mong intindihin ang mga taong pinagtatawanan ka. Isa pa, hindi ka naman ganong katanda. 28 ka pa lamang. Ilang taon lamang ang tanda mo sa mga kaklase mo. Hala, ang mabuti pa'y matulog na tayo. Maaga ka pagigising bukas dahil may pasok ka pa. Sinimulan na ni Lola Auring ang paglatag ng banig sa saig namin. Nagawa sa kawayan. Habang pinagmamasdan ko siya, may awa akong naramdaman sa kanya. Matanda na kasi talaga ang lola ko at dapat ay nagpapahinga na lamang siya. Pero dahil nasa 2 taon pa lamang ako ng high school sa edad kong 28, ay kailangan pa niyang magtrabaho para matustusan ang aking pag-aaral. Kaya kahit mahirap ang buhay namin, ay nagsusumikap ako na makapagtapos upang makahanap ako ng maayos na trabaho. At kapag kumikita na ako ng pera, ay ipaparanas ko naman sa lola ko ang buhay na nararapat para sa kanya. Kinabukasan, maaga akong gumising. 3:00 pa lang ay nagluluto na ako ng biko na ititinda ko sa paaralan. Sa ganung paraan, ay hindi ko na kailangang humingi kay Lola Auring kapag may kailangan akong bayaran sa school. Bandang 4:00 ay gising na si Lola Auring. Naligo na ako at nagsuot ng uniforme. Matapos yon, ay sabay na kami na nag-almusal. Oo nga po pala, Lola. Ibili niyo na po ng gamot niyo yung pera po ninyo, ha. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Oo, mamaya ay bibili na ako sa bayan at babayaran ko na rin yung utang ko sa tindahan ni Donna. Halos araw-araw niya na kasi akong pinapahiya sa tuwing nagkikita kami. Grabe talaga yung aling Donna na yan. Kung ipahiya ka para bang umaabot ng 1,000 ang utang natin sa kanya. Diyos ko, 200 piso lang naman yun. Naiintindihan ko naman siya. Dahil malulugi ang negosyo niya kung hindi tayo magbabayad. Pero kahit nala, di man lang niya inisip na matanda ka na para ipahiya ka niya palagi. Ayla, meron pala akong sasabihin sa inyo. Sa Biyernes po, Parents Day po sa school namin. Parents ano? Ano bang ibig sabihin doon? Araw po para sa mga magulang. Kailangan po isama namin ang mga magulang namin sa school kasi meron po dong program na gagawin. Paano yan? Wala na ang tatay at nanay mo kasi matagal na silang wala rito. Sino ang isasama mo? Sino pala? Di kayo. Pwede po kasing guardian ang isama o yung nag-aalaga sa akin. Saka parang ikaw na rin naman po ang magulang ko. Bukod po sa lola kita. Di po ba? Ay, ganun ba? Isasama mo ko sa paaralan mo. Ang problema, abay wala akong maayos na damit. Alam mo naman puro kupas at may sira na ang mga damit ko. Okay lang yun. Kahit ano na lang po. Pumili lang po kayo ng medyo maayos-ayos. Abay, sige. Paghihiram na lamang ako ng damit at sapatos sa mga kakilala ko. Para naman, hindi ka nahihiyang isama mo ko doon sa school nyo. Panigurado kasi na lahat ng isasama ng mga nag-aaral doon ay nakasuot ng maayos na damit. Bakit naman po ako mahihiya na isama ka sa school namin, Kahit kailan po ay hindi ko po kayo ikakahiya. Ang totoo nga po niyan ipinagmamalaki po kita kasi kahit matanda ka na, ay binubuhay niyo pa rin po ko. Parang maiiyak naman ako sa sinabi mong yan, Apo. Maraming salamat. Napakaswerte ko dahil may apo ako na kagaya mo na napakabait at mapagmahal. Ako po ang talagang swerte sa inyo, At kung iisa-isahin ko po ang dahilan kung bakit, naku po, aabutin tayo hanggang gabi dito. Pagkatapos naming mag-almusal, ay umalis na ako ng bahay na dala ang isang bilao ng biko. Sa likod ko nakasukbit ang bag
na ilang beses nang tinahi ni Lola Oring. Kailangan kong maglakad ng halos 1 oras bago ako makarating sa paaralan. Naglalakad ako sa gubat at tatawid ng ilog. Yun ang dahilan kung bakit minsan ay pumapasok ako sa school na basa ang aking uniforme. Matapos yun, ay aakyat ako ng bundok at may madadaanan akong isang maliit na barangay. Nakakaunti lamang ang mga bahay. Nagtataka ako, sa tuwing dumadaan ako ron, ay palagi akong sinusundan ng tingin ng mga taong naroon. Kapag nakababa na ako sa bundok na yon, ay ilang minuto na lamang ang lalakarin ko bago ako makarating sa paaralan. Nang nakarating ako sa school, ay dumiretso na ako sa faculty room para pagbenta ng biko ang mga gurong naroroon. Matapos kong magbenta sa mga teacher, ay naglakad na ako papunta sa aming classroom. Nagulat ako nang may biglang tumapik ng malakas sa likod ko. Paglingon ko, ay nakita ko ang binatilyong sigiyan na kaklase ko. Sa lahat, ay siya ang malakas mang-asar sa akin. Aba! May paninda ka na naman ngayon At Biko na naman. Wala ka bang kasawa-sawa sa Biko, ha? Boy Biko? Yan lang ba ang alam mo lutuin? Gian, wala ako sa mood para makipag-usap sa'yo. Ang gawin mo ay mag-review ka kasi meron tayong long quiz sa English mamaya. Eh di, kukopya na lang ako sa'yo. Nag-review ka naman, di ba? Kahit nag-review ako, hindi kita papakopyahin. Oh, talaga ba? Eh kung itaob ko kaya itong bilao mo, hindi ka ba natatakot sa akin? Lahat ng kaklase natin, takot sa akin. Sa bagay, takot ka rin naman sa akin kasi kahit kailan ay hindi ka lumaban sa akin eh. Pumapayag kang batok-batukan lang kita eh. Para sa kaalaman mo, Gian, hindi porke hindi kita nilalabanan ay takot na ako sa'yo. Hindi lang ako pumapatol sa bata. Sus! Palusot ka pa eh. Ang tanda-tanda mo na pero takot ka sa bata. Saka, bakit ka ba nag-aaral ha? Tanda mo na. Hindi ka ba nahihiyan na ikaw ang pinakamatandang estudyante rito? Halos kaedad mo na nga yata yung pinakabatang teacher dito eh. Imbis na binubuli mo ako, magpasalamat ka na lang. Kasi hindi mo kailangan tumigil sa pag-aaral ng ilang taon dahil walang-wala kayong pera. At magpasalamat ka kasi napag-aral ka ng magulang mo. Bakit hindi ka magseryoso sa pag-aaral? Para naman matuwa ang mga magulang mo sa'yo. Hindi yung ganyan ka. Nakikita mo ba ang sarili mo? Huminto ako sa paglalakad at tinignan ko ng matalim si Gian. Nakita ko ang takot sa mukha niya nang tignan ko siya ng ganun. Nagulat ako nang malakas na tinabig ni Gian ang bilaong dala ko. Nalaglag yun, kasama ang laman ng biko. Yan ang dapat sa'yo. O ano? Ha? Sasaktan mo ako? Subukan mo lang. Dahil isusumbong kita sa teacher natin. Paniguradong makukulong ka. Kasi bawal malakit ng bata ang matatandang kagaya mo. Magpasalamat ka. Dahil alam ko kung ano ang tama't mali. Dahil kung hindi, kanina ko pa pinaputok yung nguso mo ng malakas na suntok. Eh di gawin mo. Takot ka lang kasi sa akin. Kaya hindi mo kayang gawin. Nye. Yumuko ako para kunin ang bilao. Sobra akong nanghinayang dahil kalahati pa lang ng biko ang napabenta ko. At malaki ang lugi ko dahil hindi na pwedeng ibenta ang natitirang kalahati. Hindi ako makapaniwala nang biglang tinapakan ni Kian ang biko na nasa lapag at aksidente siyang nadulas. Malakas na bumagsak ang pang-upo niya sa semento at halos maluwa siya sa sobrang sakit. Aray ko! Ang sakit, aray! Oh, ano nangyari sa'yo? Ilang palaka ang nahuli mo, ha? Ganyan na nangyayari sa mga batang masama ang ugali. Instant karma kagad. Sirauno ka! May araw ka rin sa akin! Gaganti ako sa'yo! Aray ko, ang sakit! At bakit ka naman gaganti sa akin? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nadulas. Saka, wala ka rin pagpapahalaga sa pagkain, no? Alam mong pagkain yan tapos tatapak-tapakan mo?
Sige na, tumayo ka na dyan kasi nakakahiya ka na. Ang daming nakakakita sa'yo. Oh. Nilagpasan ko si Gian at dumiretso na ako sa classroom. Sa totoo lang, ayoko talagang patulan si Gian kahit sa salita lang. Pero minsan, ang mga batang kagaya niya ay dapat ding napagsasabihan upang hindi nila dalihin ang ganong klase ng ugali paglaki nila. Hapon na nang nakauwi ako sa school. Pagkakita ni Lola Auring na walang laman ang bilao ko, ay bumakas ang saya sa mukha niya. Aba, nakakatuwa na ba dahil napaubos mo ang beko? Ngayon lang yata nangyari yan. Naubos nga po, pero hindi sa magandang paraan. Yung kalahati lang po na ibenta ko tapos yung kalahati naman nalaglag sa semento. Gawa ng salbahing kaklase ko. Yung ba yung binatilyo na palagi kang inaaway? Yun na nga po. Hindi ko na lang po pinatulan. Kasi nakakaawa lang eh. Tama ang ginawa mo. Tsaka mas matanda ka sa kanya. Kaya dapat ay ikaw ang umuunawa. Baka kasi kulang lang siya sa pansin sa bahay nila. Kaya kapag nasa paaralan, ay saka siya nagpapapansin. O baka naman po, hindi siya natuturuan ng tamang asal ng mga magulang niya. Alam mo, Apo, minsan ay hindi rin dapat isisi sa mga magulang ang masamang ugali ng isang bata. May pagkakataon kasi na hindi nagkukulang ang mga magulang sa pag-aral sa anak nila. Pero sadyang hindi yun siniseryoso ng mga anak nila. May ilan naman na naiimpluwensya ng ibang tao, lalo na ng mga kaibigan nila. Kaya nga palagi kong sinasabi sa iyo na sa tuwing inaaway ka ng binatilyong yon, ay habaan mo ang pasensya mo. Dahil wala tayong alam kung bakit ganon ang kanyang ugali. Yan naman po talaga ang ginagawa ko, Lay. Kahit gustong gusto ko ng sapakin yung Gian na yon, hindi ko ginagawa. Ay la, maiba po ako. Nakabili na po ba kayo ng gamot nyo? Oo, bumili na ako para sa 2 buwan at nagbayad na rin ako ng utang natin. Sa gayon ay wala na tayong problema. Anong wala na, Lola? Meron pa po. Nakalimutan nyo na po ba si Aling Clara? 3 buwan pa naman bago siya maningil sa atin. Hayaan mo't mag-iipon ako ng pambayad sa kanya. Masisipagan ko pa ang pagbebenta ko ng mga gulay para mabawi na kagad natin sa kanya ang titulo ng lupa natin. Sana nga po mabawi natin kagad yun. Dahil kapag hindi ay paniguradong papalayasin tayo dito ni Aling Clara. Huwag mo munang isipin yon. Meron din pala akong sasabihin sa iyo. Alam mo bang usap-usapan dito sa lugar natin na meron daw nakitang aswang dito kagabi? Aswang? Talaga po? Saan po nakita at sino nakakita? Abay, sino pa ba? Di yung mga tanon. Meron daw silang nakita na mga taong aali-aligid sa bahay nila Petra. Di may buntis yung anak ni Petra. Abay, paniguradong inaaswang iyon. Sigurado po ba silang aswang yung nakita nila, La? Abay, oo. Mga aswang daw talaga. Nang lapitan daw ng mga tanon yung inakala nilang mga tao na umaaligid sa bahay ni Petra, ay nakita nila na parang mga halimaw ang itsura. Abay, pagkakatulis daw na mga ngipin at kuko. Hindi ba mga aswang lamang ang may ganong itsura? Kung meron na nga pong aswang dito sa atin, abay dapat na po tayo mag-ingat tuwing gabi. La, wag na po kayong lalabas ha, kapag madilim na ha. Delikado. Tama ka. At maglalagay na rin tayo ng asin at bawang sa pintuan at bintana para hindi tayo mapasok dito ng mga aswang. Ay, nako, Diyos ko. Ano ba kasing nangyayari ngayon dito sa atin? Noon naman ay walang aswang-aswang dito sa lugar natin, ba? Erickson? Aling Auring? Nariyan ba kayo? Naku, ayan na nga ang isa pang aswang. Ano kayang kailangan ni Aling Clara sa atin ngayon, Lola? Sandali lang at lalabas ako. Dito ka lang at ako na makikipag-usap sa kanya. Lumabas si Lola Auring, pero sumunod ako sa kanya.
Wala kasi akong tiwala kay Aling Clara at baka kung ano na naman ang sabihin niya sa lola ko. Clara, ikaw pala. Ano kailangan mo? May sasabihin kasi ako sa inyo. Baka kasi isipin nyo na napakasama ng ugali ko. Kaya magpapaalam muna ako sa inyo. Ano ba yon? Bukas kasi may mga taong darating dito sa inyo para ayusin yung lupa sa likod ng bahay ninyo. Sisimulan ko na kasi ang pagpapatayo ng mga kulungan ng baboy doon. Sandali lang po. Bakit nyo naman po gagawin yun? Nakasanla lang po sa inyong lupa namin pero hindi ibig sabihin sa inyo na to. Hindi po kami pumapayag dyan. Hindi ka pwedeng magtayo kaagad ng pigiri mo dito. Alam mo, hindi niyo rin naman kasi matutubos itong lupa niyo sa akin eh. Kaya mabuti pa na simulan ko na kagad kung ano man ang plano ko rito. Alam niyo na, sayang ang panahon, hindi ba? Sinabi na nga hindi pwede. Saka bakit ko magsalita kay parang sigurado kang hindi namin to matutubos, ha? 10,000 lamang ang kailangan namin bayaran sa'yo. Binasa mo ba ng malinaw yung kasunduan? Nakalagay doon na dapat ay 15,000 pesos ang ibabalik ng pera sa akin. Bakit? After 3 months ba may ganun na kayong pera? Nagbebenta lang naman kayo ng gulay, hindi ba? Napakagahaman mo talaga, Aling Clara. Nagagawa mo pa bang makatulog ng maayos sa gabi? Abay, oo naman. Sobrang himbing pa nga ng tulog ko sa bahay kasi 2 electric fan ang nakatutok sa akin. Saka, huwag na nga kayong mag-ilusyon na mababayaran niyo pa ako. Wala kayong pambayad sa akin. Kaya pagkatapos ng 3 buwan, ay akin na ang lupa niyo. Pero Clara, paano mga gulay ko sa likod ng aming bahay kung sisimulan mo na ang pagpapatayo mo ron ng babuyan? Masisira ang mga yon. Hindi pwedeng masira ang mga gulay namin dahil yun lamang ang aming kabuhayan. Baka naman pwede mo kaming bigyan ng kahit konting palugit para maani namin ang mga gulay. Parang awa mo na, Clara. Lola, ano ba sinasabi mo? Hindi tayo dapat ang makiusap sa kanya ng ganyan dahil sa atin ang lupang to. Aling Clara, hindi kami pumapayag sa gagawin mo sa lupa namin. Hindi mo ba kaya maghintay ng 3 buwan? Kung di kami makakapagbayad sa'yo, ay saka mo gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa lupa namin. Pasensya ka na, Erickson. Negosyante kasi ako at mahalaga sa mga kagaya ko ang bawat araw. Total, 100% sure akong hindi kayo makakabayad kaya sisimulan ko na ang pagpapagawa ng babuyan sa lupa nyo. Sa lupa ko pala. Saka pwede ba, Aling Auring? Turuan mo nga yung apo mo na alamin kung saan ang lugar niya. Ang tapang-tapang kahit wala namang maipagmamalaki. Bakit ikaw? Kaya mo bang ipagmalaki tong ginagawa mo sa amin ni Lola? Wala kang pakialam. Ang priority ko ay matapos kagad ang babuyan dito sa lupang ito. At kapag tuluyan itong napunta sa akin, pati ang bahay nyo ay gigibain ko at i-extend ko dyan ang aking babuyan. Pero sige, baka sabihin nyo naman na napakasama ng ugali ko. Bibigyan ko kayo ng 1 araw para anihin ang mga gulay nyo. Tapos sa susunod na araw, ay saka ko nasisimulan ng pag-aayos sa lupa sa likod. O siya, kailangan ko nang umuwi. May balita kasi na may aswang dito sa lugar natin. Abay, mahirap na. Baka makasalubong ko pa ang aswang na yon. Huwag kang mag-alala, Aling Clara. Dahil hindi ka bibiktimahin ng mga aswang. At bakit naman? Dahil takot sa demonyang kagaya mo ang mga aswang. Lintik na ito. Diyan na nga kayo. Mga dayukdok, mga mahihirap, mga nag-uulam ng asin sa kanin. Mataray akong inirapan ni Aling Clara bago siya naglakad palayo. Nanginginig sa galit na pumasok ako sa bahay habang nakasunod si Lola Auring sa akin. Apo naman, hindi mo na dapat sinabihan ng ganon si Clara. Mas lalo lamang na tayong pag-iinitan yan. Dapat lang po sa kanya yun. Kulang pa nga sinabi ko sa kanya dahil marami pa sana akong gustong sabihin pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Napakasama niya talaga, Lola. Wala pa siyang karapatan sa lupa natin pero umaasta na siya na para bang kanya talaga to. Wala tayong magagawa, Apo. Nakasanla sa kanya itong lupa natin. Kahit na, tayo pa rin na may-ari nito at labag sa batas ang ginagawa niya.
Ang problema lang natin, wala tayong magawa para lumaban at tutulan ng gusto niyang gawin dahil may pera siya. Huwag na nating isipin si Clara, Apo. Ang kailangan kong gawin ay ang anihin ng mga gulay bukas at yung hindi pa pwedeng anihin ay inilipat ko naman sa harapan ng bahay natin. Nang sandaling yon, ay may awa akong naramdaman para sa amin ni Lola Auring. Naisip ko na kung marami lang sana kaming pera, ay hindi yun mangyayari sa amin. Pero dahil sa mahirap lang kami ni Lola, ay wala kaming kakayahan na umalma at lumaban sa mga kagaya ni Aling Clara. Nang sumunod na umaga, Sir Blair, habang nag-aalmusal kami, ay nagtatakang tumingin si Lola Auring sa akin. Bakit hindi ka pa nakasuot ng uniforme mo, iho? Hindi ba bago ka mag-almusal naliligo at nag-aayos ka na? Hindi po muna ako papasok ngayong araw kasi tutulungan ko po kayo sa pag-aani at paglilipat ng mga gulay. Alam ko po kasi na mahihirapan po kayo kung mag-isa nyo lang pong gagawin ng lahat ng yun. Ano ka ba naman? Hindi mo na ako kailangan tulungan. Kaya ko na yun ng ako lang. Sayang ang isang araw na a-absent ka at baka bumaba ang grado mo. Hindi ba kailangan mong mapanatili ang mataas mong grado sa lahat ng subject para makakuha ka ng scholar kapag nakatapos ka ng high school? Hindi naman po siguro maaapekto ng isang araw na pag-absent kong grades ko, Lola. Saka, pwede naman po akong humabol kung sakali na meron po kaming bagong pag-aaralan ngayon. Gusto ko po talagang tulungan ka, Lola. Kasi, alam ko na marami ka talagang gagawin ngayon eh. Hay, nako, Erickson. Ayaw na ayaw ko kasi na napapabayaan mo ang pag-aaral mo. Pero ikaw ang bahala. Basta bukas ay papasok ka na ulit. Hindi lang po ako papasok bukas sa school. Kundi, pati rin po ikaw, Lola. Ano? Abay, bakit ako? Ang tanda-tanda ko na para mag-aral muli. Matanda ka na po talaga. Nakalimutan niyo po ba na bukas po yung Parents' Day? Ay, nako. Oo nga pala, bukas na ka pala yun. Ay, kailangan ko na palang manghiram ng damit babaya. Pagkatapos po nating asikasuhin ng mga gulay, saka na po kayo humiram ng susuotin nyo. Matapos naming mag-almusal ni Lola Auring, ay sinimulan na naming ilipat sa unahan ng aming bahay ang mga gulay na hindi pa pwedeng anihin. Habang ang mga maaari ng anihin at ibenta ay inipon namin sa bilao. Tinulungan ko na rin si Lola sa pagbebenta ng mga gulay. Ako ang nagdala ng basket at bilao para hindi na siya mahirapan. Nang naubos na ang mga gulay, ay nauna na akong umuwi dahil pupuntahan ni Lola yung kakilala niya na hihiraman niya ng damit at sapatos. Nang sumunod na araw, ay alas 5 ng umaga kami gumising ni Lola Auring. Excited ako dahil maisasama ko sa school si Lola. Palagi na lang kasi siyang nasa baryo namin at hindi siya nakakapunta sa ibang lugar. Matapos kong magsuot ng uniform, ay napatingin ako kay Lola Auring. Napangiti ako dahil nakasuot siya ng isang Filipiniana na kulay pula. Nakaayos din ang buhok niya at may suot siyang sapatos. Wow! Ang ganda-ganda niyo lalo sa suot niyo, Lola. Mukha po kayong kagalang-galang. Para ka pong a-attendang sa gala. Binola mo pa akong bata ka. Pero ayos na ba itong suot ko? Hindi ba ako magiging kahiya-hiya roon? Bakit naman po magiging kahiya-hiya kayo? Bagay na bagay nga po sa inyong damit nyo. Sayang nga po't wala kayong makeup kasi panigurado na mas lalo po kayong gaganda. Hay nako. Hindi na kailangan ng make-up na yan. Ang mabuti pa'y umalis na nga tayo. Maganda rin na wala tayo rito sa bahay ng maghapon para hindi natin makita kung ano man ang gagawin ni Clara sa lupa natin doon sa likod. Dahil mahaba-haba pa ang aming lalakarin, ay umalis na kagad kami ng bahay. Panay ang tanong ko kay Lola kung kaya pa ba niya at palagi niyang sinasabi na kaya pa niya.
Bago kami tumawid sa ilog, ay itinaas ni Lola Auring ang damit niya hanggang sa bewang at binitbit niya ang sapatos niya para hindi mabasa ang mga yon. Habang paakyat kami ng bundok, ay inaalalayan ko si Lola dahil medyo matarik ang aming nilalakaran. Napakahirap pala talaga ginagawa mo araw-araw, Apo. Abay, biruin ba? Naglalakad ka ng ganito kalayo para lamang makapag-aral. Tignan mo nga, at pati panty ko ay nabasa na sa pagtawid natin doon sa ilog. Sanayan lang po talaga. Saka gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya kahit mahirap po, tinatsaga ko na lang. Pero hayaan nyo na lang po yung panty nyo, Lola. Kasi matutuyo rin po yan bago tayo makarating sa school. Kaya nga hindi ko binababa itong damit ko para bahagi na nitong panty ko at matuyo. Nagulat si Lola Auring nang nakarating na kami sa patag na bahagi ng bundok kung saan naroon ang maliit na barangay. Nagmamadaling ibinaba ni Lola ang damit niya dahil may mga taong nakatingin sa amin. Ano ka ba, Erickson? Bakit di mo sinabi sa akin na may mga tao pala tayong matandaanan? Nakita tuloy nila ang panty ko. Sorry po, nakalimutan ko. Yan nyo na lang kasi di naman po nila kayo kilala eh. Kahit na, abay nakakahiya pa rin. Pero hindi ko akalain na may bahayan na pala sa parting ito ng bundok. Sa pagkakatanda ko po, ay ilang buwan na po sila rito. Baka po wala silang sariling lupa kaya dito po nila naisipang magtayo ng maliit na barangay sa bundok. Saka ganyan ba talaga tumingin ang mga tao rito? Abay, bakit parang galit sila sa atin? Para bang sasaktan nila tayo? Yan nyo lang sila la. Ganyan po talaga sila kung tumingin sa ibang tao eh. Pero hindi naman po sila nananakit. Hindi nagtagal ay nakalampas na kami sa maliit na barangay sa bundok. Nang pababa na kami, ay medyo naging madali na para sa amin ang paglalakad. At makalipas ang ilang minuto, ay nakarating na kami sa school. Napansin ko na pinagtitinginan ng ilan si Lola Auring. May ilan pa na palihim na tumatawa at agad kong naramdaman na dahil yon sa suot ni Lola. Lahat kasi ng magulang na naroon ay simpleng t-shirt, pantalon o kaya ay palda lang ang suot. Tanging si Lola Auring lamang ang parang may pupuntahan na espesyal na pagtitipon sa munisipyo. Hanggang sa nakasalubong namin si Gian at pagkakita niya kay Lola Auring ay malakas itong tumawa habang itinuturo si Lola. Nababaliw na ba batang ito at tumatawa na walang dahilan? Lah, yan po si Gian. Yung palagi pong nanunukso sa akin. Huwag niyo po siyang pansinin. Erickson! Nanay mo ba yan? Bakit ang tanda na? Sa bagay, mukhang nanay mo yan kasi matanda ka na kaya dapat ay matanda din ang nanay mo. Lola ko kasi siya at hindi ko siya nanay. Eh bakit hindi na suot niya? Para siyang sinaunang tao. Hindi mo ba alam ang tawag dyan, ha? Pilipinyana yan. Alam ko. Pero bakit ganyan nga ang suot niya? Nakakatawa siya eh. Hindi bagay ang suot niya sa Parents' Day. Hindi naman linggo ng wika ngayon eh. Totoo ba ang sinabi niya, Apo? Nako, oo nga. Abay, ako lang palang nakasuot ng ganito. Nakakahiya, uuwi na lang ako, Apo. At baka pati ikaw ay mapahiya. Hindi, Lola. Hindi ka uuwi. Saka hindi ka dapat maya dahil disente ang damit mo. Huwag mo na lang pansinin niyang sigiyan kasi wala naman lumalabas sa bunganga niyan kundi puro panlalait eh. O bakit ikaw, Kian? Sorry. O bakit ikaw, Gian? Sino kasama mo, ha? Nasaan ang mga magulang mo para maisumbong ko sa kanila kung anong ugali ang meron ka rito sa school? Wala akong kasama magulang. Parents' Day ngayon, di ba? Ba't wala kang kasama magulang? Ah, alam ko na. Kahit siguro mga magulang mo ay ayaw sa'yo, kaya wala kang kasama. Sa bagay, kung ako ang tatay mo, ay hindi talaga kita sasamahan dito kasi napakasama ng ugali mo. Agad akong nakonsensya nang napansin kong naluluwa si Gian dahil may galit sa kanyang mga mata. Bigla siyang tumakbo palayo na para bang ayaw niyang makita namin ang kanyang pag-iyak.
Tignan mo ang ginawa mo, Apo. Pinaiyak mo pa yung bata. Hindi ko naman po alam na masasaktan pala siya sa sinabi ko. Nagbibiro lang naman po ako eh. Mukhang masyadong personal para sa kanya kapag magulang na ang pinag-uusapan. Siguro naman ay alam mo na kung bakit gano'n ang ugali ni Gian. Mukhang kulang nga siya sa atensyon sa bahay nila dahil hindi man lang siya sinabahan ng nanay o tatay niya sa araw na ito. Nang sandaling yon, ay may awa akong naramdaman para kay Gian. Sa likod pala kasi ng magaspang niyang ugali sa paaralan, ay mukhang napakalungkot niya sa bahay nila. At nang dahil sa sinabi ni Lola, kahit papano ay naunawaan ko na kung bakit ganun ang ugali ni Gian sa akin at sa iba pang estudyante sa aming school. Lagpas alas 5 na ng hapon nang matapos ang programa para sa Parents' Day. Akala ko ay magkasabay kaming uuwi ni Lola Auring. Pero nakiusap sa akin ang teacher namin na tumulong ako sa pagliligpit ng mga ginamit para sa araw na yon. Sinabi sa akin ni Lola na huwag akong mag-alala dahil kaya niyang umuwi na mag-isa. Naunang umalis si Lola Auring habang ako ay naging abala sa mga dapat tapusin sa school. Halos alas 7 na ng gabi nang natapos kami sa aming pagliligpit at pag-aayos. Hindi agad ako nakauwi dahil ayon sa aming guro ay doon na kami maghahapunan bilang pagbawi sa tulong namin. Binigyan kami ng tigi-isang lalagyanan ng pagkain na gawa sa karton na may laman na kanin, pritong manok at kaunting gulay. Bukod doon ay meron din kaming juice na nakalagay sa Tetra Pak. Hindi ko na kinain ang sa akin dahil gusto ko na ibigay na lang yon kay Lola Auring pag uwi ko sa bahay. Maya-maya ay naglakad na ako pa uwi. Nang napadaan ako sa barangay na nasa bundok ay nagtaka ko dahil tila walang katao-tao doon. Pababa na sana ako ng bundok nang bigla kong natigilan nang may nakita kong isang matandang lalaki na may hawak na itak at nakikipaglaban sa dalawang aswang. Agad akong nagtago sa likod ng isang makapal na halaman. Anak ng putya, kapag minamalas nga naman ho. Bakit ngayon ba ako nakakita ng mga aswang? Pero sino kaya ang matandang yun? Ang tapang naman niya para labanan ng mga aswang. Kinabahan ako para sa matandang lalaki nang kinagat siya ng aswang sa balikat. Ang isang aswang ay kinalmot siya sa tiyan at dibdib. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagkaroon ng kagustuhang tulungan ang matandang lalaki. Inilapag ko sa lupa ang dala kong pagkain at luminga ako sa paligid upang maghanap ng bagay na pwede kong gamiting sandata. Sakto na merong mahabang sanga na medyo matulis ang dulo. Dinampot ko yun at mabilis akong tumakbo para tulungan ang matandang lalaki. Pikit mata kong sinaksak ang isang aswang sa tagiliran nito. Malakas itong sumigaw at dahil doon ay sabay-sabay na tumingin ang mga aswang sa akin. Huwag kayong lalapit! Hindi ako natatakot sa inyo! Kung ayaw nyo mamatay, umalis na kayo! Sa hindi malamang dahilan, ay mabilis na tumakbo palayo ang mga aswang. Napaluhod naman ang matandang lalaki, kaya agad ko siyang nilapitan para tulungan. Diyos ko, ang dami niyo po palang sugat. Kaya niyo po ba maglakad? Sino ka? At bakit mo ako tinulungan? Hindi mo dapat ginawa yun dahil baka pag-initan ka ng mga aswang. Bakit di na lang po kayo magpasalamat sa akin? Saka, alangan naman napabayaan ko kayo. Nakita kong muntik na kayong patayin ng mga aswang . Pasensya ka na. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Sigurado ko na tinandaan ng mga aswang na yon ang mukha mo at malaki ang posibilidad na balikan kanila. Wala na po akong magagawa sa bagay na yan, Tatang. Pero ang importante po ngayon ay nailigtas ko kayo. Pero Tatang, kailangan po magamot ang mga sugat nyo. Kung dadaling ko naman po kayo sa ospital, baka maubusan po kayo ng dugo. Kung okay lang po sa inyo, dadaling ko na lang po kayo sa bahay namin. Dati pong albularya ang Lola Auring ko at sigurado ako na kayang-kaya niya kayong gamutin. Sigurado ka ba dyan? Baka naman mas lalong lumala ang lagay ko nang dahil sa lola mo.
Kung ayaw niyo po, edi iiwan ko na lang kayo rito. Wala pong problema sa akin yun. Ay, hindi. Nagbibiro lang ako. Pumapayag na ako na dalhin mo ko sa lola mo. Papayag din pala kayo eh. Ang dami niyo pa sinabi. Sandali lang po, kukunin ko lang po yung pagkaing iniwan ko ron. Sandali kong iniwanan ang matandang lalaki para kunin yung pagkain na iniwan ko kanina. Matapos yun, ay inalalayan ko na ang matanda sa paglalakad pauwi sa bahay. Ramdam ko ang labis na panghihina ng matanda. Kaya nagdesisyon akong buhati na siya upang mas maging mabilis kami. Pagdating sa bahay, ay gulat na gulat si Lola Uring nang nakita niya ang matandang lalaki na inihiga ko sa mahabang upuan ng aming sala. Diyos ka, Panginoon ka! Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo sinaktan na matandang yan? Hindi ba sabi ko sa iyo, ay ayos lang na maging mahirap tayo, pero huwag kang maging kriminal. Pero wala na tayong magagawa dyan. Nariyan na yan. Saan pala natin ibabaon ang katawan ng matandang yan? Ano ba sinasabi niyo, Lola? Wala po tayong ibabaon na katawan. Ikaw naman tong utak kriminal, Lola eh. Abay kung hindi natin ibabaon yan, at kapag may nakakita sa katawan niya na siguradong makukulong ka, babubulok ka sa bilangguan. Gusto mo ba yon? Grabe naman itong matanda na ito. Buhay pa ako. Gusto mo na akong ibaon. Diyos ko po, abay buhay pa nga. Sino ba kasi yan, Apo? Anong nangyari sa kanya? Nakita ko po siya nakikipaglaban sa dalawang aswang nung pababa na po ako ng bundok. Tapos tinulungan ko po siya. Dinala ko po siya rito kasi alam ko po na kayang-kaya niyo po siyang gamutin. Ganun ba? Nagakala ko kasi ikaw ang dahilan kung bakit sugatan ang matandang yan. O sige, sandali. Kukuha lang ako ng panglinis ng sugat. Mamaya na tayo mag-usap, kapag natapos ko ng gamutin ang matandang iyan. Mabilis na kumilos si Lola Uring. Hindi nagtagal ay sinimulan niya ng linisan at lagyan ng bendang gawa sa lumang damit ang mga sugat ng matanda. Nalaman namin na Norman ang pangalan niya at nakatira siya sa baryo sa kabilang bundok. Nagpakilala na rin kami kay Mang Norman. Maya-maya ay natapos na si Lola Auring sa panggagamot kay Mang Norman at hinayaan lang muna namin siya na nakahiga. Norman, huwag ka munang masyadong gumalaw-galaw dahil sariwa pa ang mga sugat mo. Pero ano bang pumasok sa utak mong matanda ka at naisipan mong makipaglaban sa mga aswang? Talagang nakikipaglaban ako sa mga aswang noon pa man. Binata pa lang ako ay ginagawa ko na yun. Para sa kaalaman nyo, isa kong antingerong manunugis. Kung hindi nyo pa alam yun, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yun. Hindi mo na kailangang ipaliwanag dahil alam ko kung ano ang antingerong manunugis. Ako hindi ko alam. Pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin para makarelate naman ako sa inyo? Ang antingerong manunugis ay isang tao na may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gumagamit sila ng anting-anting upang mas maging malakas sila at para magkaroon sila ng kakaibang kakayahan. Depende sa kung anong uri ng anting-anting ang ginagamit nila. Ikaw ba, Norman? Anong anting-anting ang ginagamit mo? Mula sa loob ng damit ni Mang Norman ay inilabas nito ang nakakwintas sa kanya na kulay itim na bato. Ito ang ginagamit kong anting-anting. Ipinamana pa ito sa akin ng aking lolo na isa ring antingerong manunugis nung siya ay buhay pa. Ang batong ito ay nagmula sa isang bumagsak na balalakaw. Piraso lamang ito mula sa bulalakaw na yon at ito ay dinasalan at inorasyonan ng aking lolo upang maging panlaban sa mga aswang. Pinapalakas nito ang aking katawan at binibigyan ako nito ng proteksyon sa tuwing nakikipaglaban ako. Meron po pala kayong anting-anting eh. Pero bakit nasugatan po kayo ng mga aswang kanina? Dahil matanda na ako at mahina na ang aking katawan. Kapag hindi na lubusang naibibigay ng anting-anting ang kapangyarihan nito sa akin, ibig sabihin ay naghahanap na ito ng bago nitong tagapangalaga. Meron akong isang apo na gusto kong pamanahan ito.
Pero masyado pa siyang bata. Kaya kahit matanda at mahina na ako, ay pilit ko pa rin inuubos ang mga aswang na nakatira sa kabundukan. Teka, ang tinutukoy niyo po bang kabundukan yung bundok na nasa pagitan ng baryo namin at ng baryo niyo? Oo, yun nga. Isang maliit na barangay ng mga aswang ang nasa bundok na yun. Kahit ako ay nabigla nang matuklasan ko na may mga aswang na naglulungga roon. At sigurado ako na maging ang baryo nyo ay sinalakay na rin nila. Abay, tama ka nga. May isang beses na may nakita mga tanod namin dito na mga aswang na gumagala. Mang Norman, ang barangay po ba na tinutukoy niyo yung mga bahay na nakatayo sa patag na bahagi ng bundok? Madalas po akong dumadaan doon sa tuwing pumapasok po ako sa school, doon sa kabilang baryo. Pero sa umaga at hapon lang po ako dumadaan doon. Oo, yun nga. Delikado kung dadaan ka ron sa gabi. Dahil kapag natsyempuan mo roon ang mga aswang at hindi pa sila umaalis para makapambiktima, ay paniguradong ikaw ang gagawin nilang hapunan. Diyos ko, kung ganun, di na po ako dadaan doon kahit maliwanag. Doon na lang po ako dadaan sa isang daan kahit medyo malayo. Sana ay makakita ka na ng bagong magbabada ng anting-anting mo na yan, Norman. Paano naman meron nang makipaglaban sa mga aswang doon sa kabundukan? Hindi kasi malabo na kapag nagtagal, ay tuluyan na tayong guguluhin ng mga aswang dito. May takot akong naramdaman sa sinabi ni Lola Auring dahil malaki talaga ang posibilidad na mangyari yun. Ganun pa man, wala kaming magagawa kundi ang mag-ingat at umasa na makakahanap si Mang Norman ng mapagpapasahan ito ng anting-anting upang magkaroon kami ng kahit isang tao na magtatanggol sa amin mula sa mga aswang. Sa bahay na namin pinatulog si Mang Norman dahil delikado kung uuwi pa siya sa bahay niya ng gabi. Kinabukasan ng umaga ay nagising ako at nakita ko si Mang Norman na palabas ng pinto. Tumayo ako at lumapit ako sa kanya. Oh, Mang Norman, uuwi na po ba kayo? Hindi po ba sabi po ni Lola wag muna kayong gumalaw dahil sariwa pa po ang mga sugat nyo? Kaya ko ng sarili ko dahil nakapagpahinga naman na ako kagabi. Maraming salamat sa inyo ng lola mo, Erickson. Habang buhay kong tatanungin na utang na loob ito sa inyo. Naku, walang anuman po yun. Pero saan na po kayo umuwi? Kapag medyo magaling na po ang mga sugat nyo. Hindi pwedeng magtagal na wala ako sa bahay dahil walang kasama ang apo ko roon. Sigurado ako na sa oras na ito ay nagtataka siya kung bakit hindi ako umuwi kagabi. Ah, ganun po ba? Ay siya, naiintindihan ko po pero ihatid ko po kayo sa bahay nyo para masiguro ko po na makakauwi po kayo na maayos. Hala, sige. Kung yan ang gusto mo ay hindi kita pipigilan. Maraming salamat sa iyo, Erickson. Ginising ko muna si Lola Auring para ipaalam sa kanya na ihahatid ko na si Mang Norman sa bahay nito. Matapos yun, ay naglakad na kami ni Mang Norman pauwi sa bahay niya. Muli kaming dumaan sa gubat at umakyat sa bundok, pero ibang ruta ang tinahak namin sa pag-akyat sa bundok dahil iniwasan namin yung barangay ng mga aswang. Pagbaba ng bundok ay naglakad pa kami ng halos kalahating oras bago namin narating ang bahay ni Mang Norman. Namangha ako dahil malaki ang bahay niya at sa itsura nun ay mukhang may kaya sa buhay si Mang Norman. Pagpasok namin ay pinaupo ako ni Mang Norman at ikinuha niya ako ng tubig. Oh, uminom ka na muna dahil alam ko napagod ka sa paglalakad natin. Salamat po. Mang Norman, ang laki po pala ng bahay niyo. Mayaman po pala kayo eh. Hindi naman. Sakto lang. Maswerte siguro ako dahil lahat ng mga anak ko ay tumutulong sa akin pagdating sa mga pangangailangan ko. Yun nga lang, lahat sila ay may kanya-kanya ng buhay. Kaya naisipan ko na mag-ampon para meron akong makakasama. Ang tinutukoy niyo po bang inampun niyo yung apo po ninyo? Oh, sandali at tatawagin ko siya para ipakilala ko sa'yo. Nandito yon kasi wala siyang pasok ngayon sa paaralan. Sandali akong iniwanan ni Mang Norman at pumasok siya sa isang kwarto. Hindi nagtagal ay lumabas siya at halos maibug ako ang iniinom kong tubig nang nakita ko
kung sino ang kasama niya. Walang iba kundi si Gian. Maging si Gian ay nagulat din pagkakita sa akin. Teka, anong ginagawa mo rito, ha? Ikaw ang apo ni Mang Norman? Kita mo nga naman ang pagkakataon, oh. Sandali, magkakilala na kayong dalawa. Opo, magkaklase po kami ni Gian. Teka, paano magkaklase? Hindi ba mas matanda ka sa kanya? Oo nga po, pero ilang taon po kasi akong huminto sa pag-aaral eh. Dahil wala po kaming pera. Pero ngayon, sinisikap ko po na makapagtapos. Kahit medyo matanda na ako. Aba, kahanga-hanga ka naman pala, Erickson. Tama yung ginagawa mo. Dahil wala sa edad ang pag-aaral. Lo, bakit po nandito sa bahay natin ang kumag na yan? Gian, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi mo ba alam na kung hindi dahil kay Erickson, ay patay na sana ako ngayon? Iniligtas lang naman niya ako sa mga aswang na nakalaban ko kagabi. At itong mga sugat ko, lola niya ang gumamot ng mga ito. Kaya kung meron man kayong alitang dalawa, ay mas mabuting ayusin nyo na yan. Ayoko po. Visit na visit ako sa Erickson na yan eh. Akala ko naman kung sinong ipapakilala niyo sa akin. Si Erickson lang pala. Gian, hindi ko gusto yung mga lumalabas sa salita sa bibig mo, ha? Mag-sorry ka kay Erickson. Padabog na bumalik si Gian sa kwarto nito at malakas nitong isinarado ang pinto. Napailing na lang si Mang Norman sa inasal ni Gian. Pasensya na po. Hindi ko po alam na apo niyo pala si Gian. Medyo hindi po kasi kami okay sa school ng apo niyo eh. Hindi na ako nagulat. Kahit ang teacher niyo ay kinakausap ako sa ugali ni Gian sa paaralan. Pero kasalanan ko kung bakit ganoon ang aking apo. Hindi ko kasi siya nabibigyan ng sapat na oras at atensyon dahil sa pagiging antingerong manunugis ko. Naniniwala ako na yung atensyon na hindi niya nakukuha sa akin ay sa school niya hinahanap. Kaya gumagawa siya ng hindi maganda roon para makuha niya ang atensyon niyo. Tama po palang sinabi ni Lola nung sabihin ko sa kanya tungkol kay Gian. Ang sabi po kasi ni Lola ay baka hindi nabibigyan ng atensyon si Gian sa bahay. Ngayon, mas nauunawaan ko na po ang behavior niya, lalo na kapag nasa school siya. Ako nang humihingi ng dispensa sa iyo sa lahat ng nagawa ng apo ko. Alam ko sa sarili ko na napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Pero sa oras na matapos natin ang problema sa mga aswang, ay nangangako ako na tututukan ko na si Gian. Sandali lang po. Tama po ba ang pagkakarinig ko? Natin? Ano pong ibig niyong sabihin natin? Naisip ko kasi yung ginawa mong pagliligtas sa akin kagabi at napagtanto ko na ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang makilala ko ang susunod na magmamayari ng aking anting-anting. Mang Norman, wag po kayo nagbibiro ng ganyan. Alam ko po kung anong ibig niyong sabihin. Erickson, makinig ka sa akin. Likas na sa iyo ang pagiging matapang at naipakita mo yun nung gabing tinulungan mo ko. Nasa sa iyo ang katangian para maging isang antingerong manunugis ng aswang na kagaya ko. Ang kulang na lang sa iyo ay gabay at siyempre ang anting-anting na suot ko. Kung tatanggapin mo ang tungkulin, ipapasa ko sa iyo. Sigurado ko na may tataboy mo mga aswang na naninirahan sa kabundukan bago pa sila makapaminsala ng gusto sa ating lahat. Pero, delikado po yung gusto niyong gawin ko eh. Wala po akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang, Mang Norman. Kaya nga nandito ko para gabayan ka, hindi ba? Ako magtuturo sa iyo ng lahat ng dapat mong malaman. Hindi naman kita pababayaan eh. Kahit na po. Baka kasi may masamang mangyari sa akin eh. Paano kung mamatay ako? Malulungkot po ng sobra ang lola ko kapag nangyari yun at ayoko pong nalulungkot siya. Kasama sa pakikipaglaban sa mga aswang na malalagay ka talaga sa bingit ng kamatayan. Pero kung magagabayan kita at hahayaan mong sanayin kita sa pakikipaglaban, ay sigurado ko na walang aswang ang makakapatay sa iyo. Darating ang panahon na kapag narinig ng mga aswang ang pangalan mo, ay manginginig na agad sila sa takot. Kaya parang awa mo na, Erickson.
pumayag ka na sa sinasabi ko sa'yo, hayaan mong ipagkaloob ko sa'yo ang anting-anting na suot ko ngayon. Pasensya na po talaga pero hindi ko po kaya yan. Sa iba nyo na lang po yan ibigay. Dahil sigurado po ako na marami pa kayong makikilalang mas karapat dapat na magmay-ari niyan. Hindi na ako pinilit ni Mang Norman, pero nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Umalis na rin ako matapos namin mag-usap at habang naglalakad ako pauwi, ay pinag-isipan ko ang mga sinabi niya. Aminado ko na natuwa ako dahil malaki ang tiwala sa akin ni Mang Norman na ibigay sa akin ang kanyang anting-anting. Pero alam ko, nakakambal ng anting-anting ang isang responsibilidad na maaaring maging dahilan ng aking kamatayan. Pagdating ko sa bahay, Sir Blair, ay nakatulala akong umupo sa labas ng bahay habang si Lola Auring ay abala sa pagdidilig ng mga gulay. Napatingin siya sa akin at napakunot-noo siya hanggang sa lumapit na si Lola sa akin. Bakit ganyan ang itsura mo, Apo? Abay malayo pa ang Semana Santa. Meron po akong itatanong sa inyo. Papayag ka po ba kung sakaling makikipaglaban po ako sa mga aswang? Abay syempre hindi. Baka mabatay ka pa roon. Tsaka wala kang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya bakit ka makikipaglaban sa kanila? Teka ka. Bakit mo pala naitanong yan? Si Mang Norman po kasi, gusto po niya na ipamana sa akin yung anting-anting niya para ako na daw po ang haharap sa mga aswang na nandun sa bundok. Sabi po niya, ay kaya kong maging kagaya niya basta sasanayin niya ako. Talaga? Sinabi yun ni Norman? Oo, nagtataka nga po ako kung bakit ako pa ang sinabihan niya ng ganun. Baka kasi may nakita si Norman sa iyo. Nakatagian mo para ba sabi niya na pwede kang sumunod sa yapak niya. Pero ano ba sinabi mo sa kanya, iho? Tinanggap mo ba yung anting-anting? Hindi ho. Natatakot po kasi ako sa pwedeng mangyari sa akin kapag nagsimula akong makipaglaban sa mga aswang. Alam ko po kasi na hindi lang ang buhay ko ang manganganib, kundi pati na rin po ang buhay niyo. Tama yung naging desisyon mo. Hayaan na lang natin na makahanap ng ibang mas karapat-dapat si Norman. Mas mabuti rin para sa atin ang ganitong tahimik na buhay kaysa gabi-gabi kang aalis para makipaglaban sa mga aswang. Oo nga pala, maiba ko, Apo. Nakita mo ba yung likod ng bahay natin? Hindi pa po at hanggat maaari. Ayoko nang makita yun kasi baka mas lalo lang akong mainis kay Aling Clara. Sumilip ako kanina. Nagsisimula na palang magtayo roon ng kulungan ng mga baboy. Tuloy-tuloy na talaga ang pigiri ni Clara rito sa lupa natin. Apo, kung ako lang ang masusunod, ay ayoko mawala sa atin ang lupa natin ito dahil pamana pa ito sa akin ng aking mga magulang. Pero kung nakatandhana na mapupunta talaga ito kay Clara, ay wala na tayong magagawa. Baka mas maganda kung ngayon pa lang ay mag-isip na tayo ng ibang lugar na pwede nating tirahan. Huwag po kayo mag-alala, Lola. May ilang buwan pa naman po tayo para makaipon ng pambayad kay Aling Clara. May awa po ang Diyos at sigurado ako na hindi mawawala sa atin ang lupang to. Ngumiti ako kay Lola Auring at inakbayan ko siya. Tumingin ako sa malayo at patuloy kong inisip ang mga sinabi ni Mang Norman. Sa kabila ng pagtanggi ko sa alok niya, ay tila nagdadalawang isip pa rin ako. Natatakot kasi ako na baka mas dumala ang pag-atake ng mga aswang sa mga susunod na gabi. At kapag ganun ang nangyari, ay baka kailanganin ko ang anting-anting ni Mang Norman. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ako sa normal kong buhay. Sa paaralan ay patuloy pa rin sigiyan sa pambubuli sa akin. Pero dahil mas naiintindihan ko na kung bakit ganun ang ugali niya, ay hindi ko na siya pinatulan pa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan namin ni Lola Auring. 3 buwan na ang lumipas. Napalabas kami ng bahay ni Lola nang narinig namin ang pagtawag ni Aling Clara sa amin. May mga kasama siyang lalaki na may dalang maso. Good morning sa inyong dalawa. Pero mas good ang morning sa akin. Kasi sa wakas,
ay akin na ang lupa nyo. Anong ginagawa mo rito, Aling Clara? At bakit may mga kasama ka pang mga lalaki, ha? Obvious ba? Ipapagiba ko na sa kanila ang bahay nyo dahil sagabal yan sa aking babuyan na ipapatayo rito. Ay nako, ngayon pa lang ay nakikita ko ng magiging successful ang pigiri ko rito. Sigurado ko na mas lalo kong magiging mayaman. Hindi mo pwedeng gawin yan, Aling Clara. Hindi kami pumapayag na gibain mo ang bahay namin na walang pasabi. Anong walang pasabi ang pinagsasasabi mo? Anong walang pasabi? Malinaw na nakalagay sa kontrata na pagkalipas ng 3 buwan at hindi nyo ako nabayaran, ay sakin na ang lupa nyo. Nakalagay doon na pagkatapos ng 3 buwan ay saka kami magbabayad sa'yo. Eh nasa na nga ang pambayad nyo, Aber? Kung makakapagbigay kayo ng 50,000 ngayon, ay hindi ko nagigibain ang bahay nyo at ibabalik ko sa inyo ang titulo ng lupa nyo. Oh, di ba? Hindi kayo makapagsalita kasi wala kayong pambayad. Clara, baka pwede natin pag-usapan muna ito. Bigyan mo kami na kahit ilang araw pa para makahanap ng ibang malilipatan. Huwag namang ganito na bibiglain mo kami. Parang awa mo na. Alam kong meron pa rin kabutihan dyan sa puso mo. Sorry, pero hindi mo ako madadala sa pagmamakaawa mo kahit lumuhod ka pa sa harapan ko. Ang usapan ay usapan. Boys, sige na. Gibain na ang bulok na bahay na yan. Teka! Hindi niyo pwedeng gawin yan! Subukan yung gibain ng bahay namin at makikita nyo kung paano ako magalit. Wow! Ang tapang mo naman masyado. Sa tingin mo ba, ay may laban ka sa mga kasama ko na may dalang maso? For your information, hindi lang sila gumigiba ng mga bahay. Kaya rin nilang makipagrambulan at gagawin nila yon kapag inutusan ko sila. Ano, Erickson? Gusto mo ba subukan ng mga boys ko? Gusto mo ba dumanak pa ang dugo rito? Apo, tama na. Hayaan na lang natin sila. Huwag ka nang lumaban dahil baka masaktan ka lang. Nang sandaling yun, ay wala na kaming nagawa ni Lola Auring nang simulan ng gibain ng mga lalaki ang aming kubo. Umiiyak na yumakap si Lola sa akin habang matalim ang mga mata ko at nakatingin lang kay Aling Clara. Nilabanan ni Aling Clara ang tingin ko. Nakakaloko siyang ngumiti at kahit konting awa ay wala siyang ipinakita sa amin. Matapos bagiba ang aming bahay ay umalis na sina Aling Clara at ang mga lalaki. Kinuha namin ni Lola ang mga gamit na pwede pa naming mapakinabangan. Inilagay namin ang mga yun sa sako at pagkatapos ay mabigat ang loob na umalis kami. Kinapalan namin ang aming muka at nakiusap kami sa ilang kapitbahay namin na baka pwede kaming makatira sa kanila kahit ilang araw lamang, pero walang nagpatuloy sa amin ni isa. Wala kaming nagawa kundi ang magpalipas ng oras sa isang lumang waiting shed na nasa gilid ng kalsada. Paano na tayo dito, Apo? Wala na tayong bahay. Pati ang lupa natin ay wala na rin. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko sana pinirmahan yung kasunduan na iyon, ay hindi mangyayari ito sa atin. Wala po kayong kasalanan, Lola. Si Aling Clara po ang dapat nating sisihin dahil niloko niya tayo. Sa ngayon, unahin po muna natin ang pag-iisip kung saan tayo makikituloy. Pero habang wala pa tayong naiisip, dito muna tayo. Pero paano kung atakihin tayo rito ng mga aswang? Sa mga nakalipas na buwan ay may mga kwento kong naririnig na nakita nila ang mga aswang dito sa lugar natin. Wala po kayong dapat na ipag-alala hanggat kasama niyo ako, Lola. Si Mang Norman nga po ay nailigtas ko sa mga aswang eh. Kayo pa kaya? Nang kumagat na ang dilim, ay naglatag kami ng banig sa sahig ng waiting shed. Pinahiga ko na si Lola habang ako naman ay nakaupo habang hawak ang itak. Mas pinili ko ang magbantay kaysa ang matulog upang masiguro ko na ligtas kami ni Lola. Pero nang bandang alauna na ng madaling araw, ay hindi ko na napigilan ang pumikit dahil sa labis na antok. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Makalipas ang ilang minuto, ay napapitlag ako
nang may naramdaman akong kakaiba. Sa pagmulat ko ay nakita ko ang isang aswang na papalapit sa amin. Lagising! Gumising kayo, may aswang! Diyos ko, Panginoon ko, anong gagawin natin? Dito lang po kayo. Akong bahala sa kanya. Tumakas na lang tayo, Apo. Baka kung ano pang ba siya mangyari sa atin. Biglang sumugod ang aswang sa amin. Sasalubungin ko sana siya ng itak. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang dumating si Mang Norman. Tinaga niya sa batok ang aswang at sinaksak niya yun sa likod. Walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa. Matapos yun, ay may pag-aalalang lumapit sa amin si Mang Norman. Ayos lang ba kayo? Oo, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa amin. Mabuti na lang at kanina ko pa sinusundan ng aswang na yan. Kaya nang nakita ko na atakihin niya kayo, ay agad akong nakalapit. Pero sandali nga, bakit ba nandito kayo sa labas? At dala niyo pa mga gamit ninyo? Wala na po kaming bahay. Giniba na po yun ng taong pinagsanlaan namin ng lupa namin. Ganun ba? Abay, nakakaawa naman kayong maglola. Hindi ligtas na nandito kayo sa labas ng ganitong oras. Hala, sige. Ang mabuti pa ay dun muna kayo tumuloy sa bahay ko. Mas ligtas kayo ron. Nakakahiya naman sa'yo, Norman. Hindi mo kailangan gawin ito. Tanggapin na po natin ang inaalok na tulong ni Mang Norman. Tama po siya. Hindi po tayo ligtas dito sa labas dahil wala po tayong ideya kung ilang aswang pa ang pwedeng umatake sa atin. Hindi nyo kailangan mahiya sa akin. Dahil minsan nang iniligtas ni Erickson ang buhay ko. Pagkakataon ko nito para makabawi sa kanya. Sige na, Auring. Doon na muna kayo sa bahay ko. May isang bakanting kwarto roon na pwede ninyong gamitin. Sa huli, ay pumayag na rin si Lola Auring. Pinagtulungan naming dalhin ang mga gamit namin sa bahay ni Mang Norman. Abot langit ang pasasalamat ko kay Mang Norman. Kasi nang dahil sa kanya, ay ligtas na kami mula sa mga aswang. Kinabukasan ng umaga, nang nakita namin ni Gian, nakasabay na nag-aalmusal si Mang Norman, ay labi siya nagulat. Kagabi ay ipinaalam ko sa lola ko na apo ni Mang Norman ang binatilyo na palaging nang aaway sa akin sa eskwelahan. Ano na namang ginagawa ng Erickson na yan dito, Lo? Tapos kasama pa niyan lola niya. Gian, matuto kang gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Pagsamantala, ay dito muna sila sa bahay natin. Dahil wala silang matutuluyan. Kawawa naman sila. Ano ba yan? Ayokong makita sa school yan si Erickson tapos pati ba naman dito sa bahay, makikita ko yan. Wala kang magagawa sa desisyon ko. Dahil ako nagmamayari ng bahay na ito. Ako ang masusunod dito. At isa pa, ipapaalala ko lang sa'yo na iniligtas ni Erickson ang buhay ko. Dapat ngay magpasalamat ka pa sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, ay wala na ako ngayon. Erickson, Auring, pagpasensyaan nyo na ang apo ko. Ayos lang po. Sanay na po ako diyang kay Gian. Oo nga pala, wala na bang pag-asa na mabawi nyo ang bahay at lupa ninyo? Sa ngayon po, parang wala na pong pag-asa. May pinirmahan po kasing kasunduan nun si Lola tapos hindi niya alam na nandun po sa kasunduan na yun. Dihado kami. Pwede ko kayong tulungan pagdating sa problema nyo. Meron akong kilalang magaling na abogado. Talaga po? Tutulungan niyo po kami? Oo naman. Maliit na bagay lang yun kumpara sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko. At hindi lang ikaw ang tumulong sa akin, kundi pati na ang lola mo dahil siyang gumamot sa mga sugat ko. Kung hindi niya ako ginamot ng gabing yon, ay baka naubusan na ako ng dugo at namatay na ako. Basta, bigyan niyo lang ako ng konting panahon at sinasabi ko sa inyo na mababawi ninyo ang mga nawala sa inyo. Ola, narinig niyo po yun. Tutulungan po tayo ni Mang Norman na mabawi kay Aling Clara ang lupa natin. Maraming salamat, Norman. Hulog ka talaga ng langit sa amin ng apo ko. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo. Sa kabila ng hindi magandang nangyari sa amin ni Lola Auring, ay napatunayan ko na talagang napakabuti ng Panginoong Diyos.
dahil nagpadala siya ng isang tao na tutulong sa amin. Napakasaya ko dahil kahit papano ay nagkaroon kami ng pag-asa na mababawi pa namin kay Aling Clara ang aming lupa. Matapos mag-almusal ay pumasok na sa school si Gian. Ako naman ay umabsent muna dahil tutulungan ko si Lola Auring sa pag-aayos ng mga gamit namin. Habang nag-aayos kami sa kwarto, ay nagtungo ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakabukas ang pinto sa likod, kaya nakita ko si Mang Norman sa likod ng bahay na nag-e-ensayo gamit ang itak. Lumabas ako ng bahay at pinanood ko si Mang Norman sa kanyang ginagawa. Nang nakita niya ako, ay huminto siya at lumapit sa akin. Pasensya na po. Naabala ko yata ang pagsasanay niyo. Ayos lang. Ginagawa ko talaga ito tuwing ganitong oras. Pero, hindi na talaga ako kagaya nung binata pa ako. Ramdam ko na mahina na talaga ang katawan ko. Pero, ang ganda pa po ng galaw niyo kahit may edad na po kayo, Mang Norman. Tama ka. Pero hindi na ako malakas at mabilis. Kung isang aswang lang, kaya kong labanan. Pero kung marami na kagaya ng mga aswang na nasa bundok, ay siguradong matatalo na ako. Ang totoo po niyan. Simula po nang alokin niyo ako na makipaglaban sa mga aswang, pinag-iisipan ko pa rin yun. Kahit na tinanggihan ko na kayo. At sa nangyari sa aming kagabi ni Lola, napagtanto ko po na kailangan ko ng lakasan ng loob ko. Kaya ngayon, tinatanggap ko na po ang tungkuling ipapasa niyo sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo? Pero kung nagbago ang isip mo dahil tinutulungan ko kayo, ay gusto kong sabihin na hindi ko kayo tinutulungan para pumayag ka sa gusto ko. Kahit hindi mo tanggapin ang alok ko, ay handa ko pa rin kayong tulungan. Tama po kayo, Mang Norman. Ang pagtulong niyo po sa amin ang isa sa dahilan kung bakit nagbago ang isip ko. Pero Mang Norman, bukal po talaga sa puso ko na gawin to. Kung hahayaan ko po na kayo ang palaging haharap sa mga aswang, ay baka isang gabi ay may mangyaring masama sa inyo. Kayo na rin po nagsabi sa amin na mahina na po kayo at kailangan na ng bagong tagapangalaga ng anting-anting. Kung ako po talagang napili nyo, ay handa na po akong tanggapin ang pagiging antingirong manunugis. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa mga sinabi mo, Erickson. Huwag kang mag-alala dahil ituturo ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sisiguraduhin natin na ikaw ang magliligtas sa aming lahat mula sa mga aswang na nasa bundok. Sa araw din na yun, ay itinuro sa akin ni Mang Norman ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa mga aswang, lalo na ang kanilang kahinaan. Nang mga sumunod na araw, ay sinanay naman niya ako sa pakikipaglaban gamit ang itak. Hindi madali para sa akin ang pagsasanay, Sir Blair. Napakahirap nun, lalo na't bago lahat sa akin ang ganung bagay. Pero dahil desidido kong tapusin na ang paggasik ng lagim ng mga aswang, ay itinuloy ko pa rin at inisip ko na kailangan kong magpatuloy kung gusto kong bumalik sa normal ang buhay naming lahat. Isang hapon, pagkatapos lang naming magsanay ni Mang Norman, ay nasa likod ako ng bahay nang lapitan ako ni Lola Auring. Inabutan niya ako ng isang baso na may malamig na tubig. Kumusta na pala ang pagsasanay niyo ni Norman, Apo? Ayos lang naman po. Nung una nahihirapan po ako pero ngayon, sanay na po ako. Magaling po magturo si Mang Norman kasi kahit ilang araw pa lang po niya akong tinuturuan, eh ang dami ko na kagad nalalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tapos alam niyo po ba, ang sabi niya kanina ay malapit niya nang ibigay sa akin yung anting-anting. At kapag binigay niya na yun sa'yo, ibig ba't sabihin makikipaglaban ka na sa mga aswang? Oo, tama po kayo, Lola. Pero bakit parang hindi po kayo masaya? Ano ka ba? Masaya ako, Apo. At ipinagmamalaki kita dahil handa kang ilagay sa panganib ang buhay mo para sa aming lahat. Isang kabayanihan ang gagawin mong yan, Apo. Pero siyempre, hindi mo maaalis sa akin ang kabahan. Kahit kasi sinasanay ka ni Norman at ibibigay niya sa iyo ang anting-anting, ay hindi ko pa rin kayang hindi isipin
na baka may mangyaring hindi maganda sa iyo. Naiintindihan ko po kung bakit nag-aalala po kayo sa akin. Pero ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi ko po to gagawin kung alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Isa pa, paraan ko na rin po ito para makabawi kay Mang Norman, lalo na po ngayon na inaasikaso na nung kakilala niyang abogado yung proseso para maibalik sa atin yung lupa natin. Hindi po magtatagal ay babalik na ulit tayo sa lupa natin, tapos magtatayo po tayo ng bago nating bahay doon. Yung mas maganda. Alam kong sinasabi mo yan sa akin para hindi ako masyadong kabahan. Pero apo, mag-iingat ka pa rin ha. Ayokong maiiwan mo ko ng mag-isa dahil hindi ko yung kakayanin. Matagal pa po tayong magkakasama. Maaabutan niyo pa po ang pag-graduate ko ng high school at malay niyo, makatapos din ako ng college, di ba? Basta nangangako po ako na mag-iingat ako para sa iyo, Lola. Maluwa-luwa akong niyakap ni Lola Auring. Gumanti ako sa kanya ng mahigpit na yakap. Malaki talaga ang tulong na naibibigay sa akin ng Lola ko, Sir Blair. Siya kasi ang nagpapalakas ng loob ko sa mga sitwasyon na pakiramdam ko ay mahina ako, at siya ang nag-iisa kong dahilan kung bakit ako nagsusumikap sa buhay, dahil ayokong habang buhay ay mahirap kami ni Lola Auring. Naniniwala ako na kung sasamahan ko ng sipag at tiyaga ang pagdadasal, ay makakamit ko rin balang araw ang buhay na pinapangarap ko para sa amin ng aking mahal na Lola. Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy ang pagsasanay namin ni Mang Norman. Pagka-uwi ko mula sa paaralan ay diretso na ako sa likod ng bahay upang magsanay. Hanggang sa dumating na ang araw na ibinigay na sa akin ni Mang Norman ang kanyang anting-anting. Dinasalan niya muna yon bago niya isinabit sa leeg ko. May kakaiba akong naramdaman nang nasa akin na ang anting-anting. Tila may isang napakalakas na enerhiya ang mabilis na gumapang sa lahat ng parte ng aking katawan. Isang gabi ay magkasama kaming nagtungo ni Mang Norman sa bundok. Nagtungo kami sa barangay ng mga aswang at doon ay nasaksihan namin ang pagtitipon ng mga aswang na nasaan yung tao. Naghahanda na sila sa pag-atake nila sa kung saan. Tama-tama ang dating natin. Dahil kailangan mapigilan natin ang pag-alis nila ngayong gabi. Dito natin sila papatayin lahat. Pero Mang Norman, ang dami po nila at dalawa lang tayo. Sigurado po ba kayo na kaya natin sila at hindi pagpapakamatay itong gagawin natin? Huwag mong tignan ang bilang nila. Dahil yan ang isa sa magiging dahilan para panghinaan ka ng loob. At isa pa, tandaan mo na meron kang isang bagay na wala sila. At yun ay ang anting-anting mo. Magtiwala ka lang sa kapangyarihan niyan at higit sa lahat ay magtiwala ka sa iyong kakayahan. Pero kailangan na natin kumilos. Sindihan mo na ang mga sulok para masimulan na natin ang pag-ubos sa mga aswang. Mula sa sako ay inilabas ko ang mga sulok. Yun ay ang mga kahoy na may nakabalot na tela sa dulo. Isinawsaw namin sa kerosene ang mga tela. Kaya nang sindihan ko ang mga yon, ay agad yung nagliyab. Itinapon namin ni Mang Norman ang mga sulok sa mga aswang na naroon. Nataranta ang mga kalaban namin at nang nakita nila kami, ay nag-anyong aswang na silang lahat. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang sa amin. Hindi kami umalis sa aming kinatatayuan hanggang sa isang aswang ang lumundag para sunggabang kami. Sinalubong ko siya ng taga sa leeg at doon na nagsimula ang madugong pakikipaglaban namin ni Mang Norman sa mga aswang. Pakiramdam ko ay hindi ako napapagod kahit ilang aswang na ang nagawa kong patumbayin. May ilang aswang na sinubukan akong sugatan gamit ang mga kuko at ngipin nila. Pero nakakamangha dahil hindi bumaon ang mga yon sa aking balat. Alam ko na dahil yun sa anting-anting na suot ko. Habang si Mang Norman sa kabila ng kanyang edad ay patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. May mga pagkakataon na kailangan ko siyang protektahan para masiguro ko
na hindi siya masasaktan. Walang naging laban ang mga aswang sa amin at hindi nagtagal ay kami na lang ni Mang Norman ang tanging buhay na naroroon. Napakahusay ng ginawa mo, Erickson. Hindi nga ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Pero hindi ko po ito magagawa, kundi po dahil sa anting-anting. Napakalaking tulong po nito sa akin. Kahit ako hindi po makapaniwala sa lakas at bilis ko habang nakikipaglaban ako kanina. Alam mo, Erickson, iyo, hindi gagana ang kapangyarihan ng anting-anting kung hindi ka karapat-dapat. Kaya malaking bagay din na ikaw ang may suot niyan. Maraming salamat po sa tiwala niyo po sa akin. At salamat din dahil nagbago ang isip mo. Kung hindi mo kasi tinanggap ang tungkulin na ito, malamang hanggang ngayon ay nag-aasik pa rin ang lagim ang mga aswang sa baryo nyo at sa baryo namin. Pero ngayong wala na po ang mga aswang dito sa bundok, ibabalik ko na po ba sa inyo ang anting-anting na ito? Hindi na. Sa'yo na yan. Dahil ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan. Hindi rin kasi tayo sigurado kung ito na ba ang uling beses na kakailanganin mo yang gamitin. Hinawakan ko at tinignan ko ang anting-anting na nakasabit sa aking leeg. Napakasaya ko. Dahil kahit yun ang unang beses na nakipaglaban ako sa mga aswang, ay tagumpay agad ang nakuha ko. Ngunit higit akong masaya dahil napigilang kagad namin ni Mang Norman ang mga aswang bago pa sila makapanakit at makapatay ng mga inosenteng buhay. Nang nakabalik na kami sa bahay ni Mang Norman, ay sinalubong ako ni Lola Auring ng isang mahigpit na yakap. Labis ang kasiyahan ng lola ko nang nalaman niya ang nangyari. Hanggang sa napansin ko si Gian na nakatayo sa isang sulok ng sala na para bang nahihiyang lumapit sa akin. Gian, halika rito. Huwag ka nang mahiyang lumapit sa amin. Ano ba't sinasabi mo? Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Gian, panahon na siguro, Apo, para baguhin mo ang pakikitungo mo kay Erickson. Hindi mo siya dapat inaaway o tinutokso. Dahil kung kikilalanin mo siya ng mabuti, ay malalaman mo na mabuti siyang tao. Isa pa, kundi dahil sa kanya, malamang ay ako pa rin na nakikipaglaban sa mga aswang hanggang ngayon. Ayaw mo ba nun? Dahil wala na sa akin ang anting-anting, ay magkakaroon na ako ng oras sa iyo. Makakabawi na rin ako sa mga panahon na hindi kita natututukan dahil nakatutok ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi umimik si Gian, Sir Blair, at pumasok siya sa kanyang kwarto. Alam ko na kailangan ni Gian ng sapat na panahon upang iproseso ang lahat ng nangyari. At umasa ako na darating ang araw na magbabago na siya at aalisin niya na ang pagiging bully, hindi lang sa akin, kundi maging sa iba pang estudyante sa aming paaralan. Makalipas ang ilang linggo, ay masayang ibinalita sa amin ni Mang Norman na pwede na raw naming bawiin ang aming lupa kay Aling Clara. Kasama ang isang abogado, ay nagtungo kami sa bahay ni Aling Clara. Ang abogado muna ang kumausap kay Aling Clara at matapos nilang mag-usap, ay wala nang nagawa si Aling Clara, kundi ang ibalik sa amin ang titulo. Yan na ang titulo nyo. Isaksak nyo sa baga nyo. Salamat naman at hindi ka na nagmatigas ngayon, Aling Clara. Akala ko kasi pahihirapan mo pa kami. Anong magagawa ko? Eh ang sabi niyang abogado nyo, ay pwede akong makulong. Mas mabuti nang wala sa akin ang lupa nyo, kesa naman maghimas ako ng malamig na rehas. Sana maging aral na to sa inyo, Aling Clara. Sana ay meron kang natutunan sa mga nangyari. Tandaan mo, hindi porke may pera ka o mayaman ka, ay may karapatan ka ng tapak-tapakan ng mga kagaya naming mahihirap. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya kang isalba ng pera mo. Mas importante pa rin na marunong tayong maging mabuti at makipagkapwa-tao. Hay nako, ang dahil pang sinasabi. Hindi ko kailangan ng mga pangaral mo. Umalis na nga kayo sa bahay ko. Masaya kaming umalis sa bahay ni Aling Clara. Halos maiyak si Lola Auring dahil sa wakas ay naibalik na sa amin ang lupa. Abot langit din ang pasasalamat namin kay Mang Norman dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi namin makukuha kay Aling Clara ang titulo ng aming lupa.
Hindi pa roon natapos ang pagtulong sa amin ni Mang Norman dahil ipinagpatayo niya rin kami ng maliit pero mas maayos na bahay. Binigyan din niya kami ng puhunan upang mas mapalago namin ni Lola ang aming gulayan. Sa paaralan naman ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Gian sa akin hanggang sa tuluyan na kaming naging magkaibigan. Alam ko na kaya yun nangyari ay dahil nakukuha niya na ang atensyon at oras mula kay Mang Norman na hindi niya noon nakuha. Makalipas ang ilang taon ay nakatapos na ako sa kurso na gusto ko. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho at unti-unti ko nang naiahon sa hirap ang buhay namin ni Lola Auring. At matapos ang lahat ng nangyari ay napatunayan ko na malayo at malaki ang nagagawa ng pagiging mabuti. Kung hindi kasi namin tinulungan si Mang Norman, malamang ay naghihirap pa rin kami ni Lola. Kaya naniniwala ko na sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ay dapat nating piliin palagi na maging mabuti. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Blair. Hiling ko sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at sana po ay bigyan ka ng ating Panginoong Diyos ng mahabang buhay upang marami ka pang kwentong maibabahagi sa amin. Hanggang sa muli po.